at Sultanpura, ang Ministry of Environmental and Natural Resources and Energy o MENRE ng BARMM. Itong Ligawasan area or we call it specifically Cotabato Basin naipabid namin ito in the farm bid round. Kasali siya sa mga pinabid namin for service contract application. Basically po parang binibigyan natin sila ng rights na mag-explore ng ating energy resources at i-develop and i-utilize. Sa puso na malapit sa Ligawasan Marsh, makikita mo malabo yung tubig kapag sinisindihan. Posibleng senyales daw ito ng natural gas seepage na nasa ilalim ng lupa. Meron namang estimate kung ba tayo natin mag-declare na reserve. Kasi soil naman yung undiscovered estimate ay about 2,443 million barrels of oil. Yan yung estimate. Dahil parte ng Cotabato Basin ang Ligawasan Marsh, may pangambangin ng grupo sa posibleng epekto nito sa latian. Natatakot po natin mangyari ay ang destruction ng wetland, ng Ligawasan Marsh. Ngayon, meron na nga tayong mga impacts na kailangan manage, pollution, tapos kung meron pa tayong exploration in terms of oil or gas, matadagdag ng cost or reason for degradation of the wetlands. Isa rin ang Ligawasan Marsh sa mga nagsisilbing natural flood basin ng Mindanao. Kung mahabala ang ekosistema ito, maaari rin daw magbago ang natural na daluyan ng tubig sa riyon. At posibleng maapektuhan ang mga nanganganib na species gaya ng Philippine crocodile. Location po na namin i-connect yung Ligawasan sa Cotabato na exploration. Hindi po yun totoo kasi inilabas po natin yung area doon sa protected area. So wala po nangyayari na exploration doon sa Ligawasan. Meron na kaming predetermined areas. Yun yung area na may mga potential. Tinanggal na namin doon yung bird sanctuary, yung sa Ligawasan Marsh. We make sure na sumusunod sa international standards yung mga potential contractors natin. And lahat ng mga policies ng ating environment is i-make sure din natin na nasusunod. Mahalaga ang pagbabalanse ng pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Sa isang banda, may langis na posibleng makatulong sa ekonomiya